Magandang araw, Sir Paul. Sa lahat na nakikinig. Binansagan ako sa aming lugar sa Palayaw na Giboy. Hindi ko naman yung tunay na pangalan. Subalit nakagawian ito ng mga tao na itawag sa akin, kung kaya't nasanay na lang din po ako. Ako ay lumaki sa probinsya ng Kasiguran. Maaga akong naulila sa pamilya. 8 taong gulang ako noong mamatay ang nanay ko. Samantalang lumaki naman ako nang hindi nakikilala ang aking ama. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba siya o sumakabilang buhay na. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari ilang dekada na rin po ang nakakalipas. At noong mga panahon na iyon ay nasa edad 20 anyos na po ako. Ano ba yan? Napasinghap ako nang mapateo si Mang Benigno mula sa kanyang kinauupuan. Napakalampag pa nga siya sa mesa dahilan ng pagkahulog ng mga baraha sa sahig. Maging ang iba pang mga taong nasa gilid, natigilan. Binalot naman ng katahimikan ng buong silid. Nag-aabang ang lahat sa maaaring maganap. Bakas ang pagkaasar sa mukha ng matandang sugalero. Nangangahulugan na mukhang talo na naman ito sa sugal. Marahas niya pang binalibag ang upuang nasa harapan niya sa kalumabas ng bahay sugalan. Nung tuloy na siyang mawala sa paningin ng mga tao, ay bumalik naman sa kani-kanilang mga ginagawa ang mga ito. Ako naman, napailing-iling na lang. Sa aming lugar, tanyag si Tandang Benigno. Hindi lamang dahil sa yaman ng angkan ng kanyang napangasawa, kundi maging dahil sa pagiging sugalero niya. Kung may award lang ng pagiging perfect attendance sa sugalan, marahil siya ay ang nangungunang nakakuha ng parangal. Noong mga panahon na ito, nasa mid-50s na po ang matandang lalaki. Pero kung umasta, daig pa ang isang binatilyo. At kung ilalarawan naman po ang matanda, base sa kanyang itsura, bilugan ang kanyang mga mata, pangu ang ilong, may kakapalan ang mga labi, hugis bilog din ang muka, at idagdag mo pa ang kulay itim at kulot niyang buhok. Kayo manggiri ng kulay ng kanyang balat. Kaya hindi ka panipaniwala na ang dating lalaking nakatira lamang sa tuktok ng kabundukan ay sinuwerte at nakapangasawa pa ng babaeng Haponesa na nagmula sa napakayamang angkan. Si Tandang Benigno ang tipo ng tao na may pagkatahimik, ngunit may pagkasalbahe. Mainitin din ang kanyang ulo. Maikli lang din ang pasensya. May pagkamayabang din at sugalero. Napaka-misteryoso ng kanyang dating, maging ang kanyang mga pamamaraan. Palagi siyang nakasuot ng kamisita de chino na sa totoo lang hindi naman talaga bagay sa kanya. Sa kabilang banda, si Madam Delilah naman ang malas na babaeng napangasawa ni Tandang Benigno. Minsan ko nang nakita ng personal ang donya. At sa kabila ng pagiging matanda ng ginang, ay hindi ko maitatanggi ang kagandahan ng taglay, kaya hindi ko talaga lubos akalain na mauhulog lang ang loob niya kay Tandang Benigno. May pagkamainhin si Ma'am Delilah, subalit hindi gaanong nakikihalubilo sa mga tao, ano pat laging itong nakakulong sa kanyang mansyon. Nagsusugal pero pagtalo, galit. Palibasa hindi niya sariling pera. Kaya kung sumugal parang wala nang bukas. Pangit na nga ang itsura. Pangit ang ugali. Ano kayang nakita ng asawa niya sa taong yan? Yan ang mga bulong-bulungan na narinig ko sa mga nagsusugal. Higit 2 taon na kasi ako nagtatrabaho sa bahay sugalan. Isa akong bangkero ng mga nagsusugal. Kakarampot lamang ang sweldo ko. Ngunit sapat lang ito para sa pagkain ko araw-araw. Bahay sugalan na rin ang naging tahanan ko. Hindi katulad dati, napakalat-kalat lang ako sa kung saan. Ilang beses ko rin namang sinusubukan na maghanap ng matinong trabaho. Subalit nang dahil nga laki ako sa hirap, at sa itsura ko na parang walang ligo ng ilang taon, wala talagang nagtatangka na tumanggap sa akin. Sa katunayan, ang pagiging bangkero ang kauna-unahan kong naging trabaho. Dati-rati kasi ay umaasa lang ako sa panglilimos sa mga taong may awa at yung may gininto ang puso. Kaya nang mabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa bahay sugalan, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at kaagad ko lang tinanggap ang trabaho.
Ang bahay sugalan ng una kong naging tahanan at ang una kong naging pamilya. Nang dahil sa bahay sugalan ay nakatagpo ako ng mga kaibigan na itinuring ko na rin kadugo. Sa loob ng 2 taon kong paninilbihan doon ay ni minsan hindi ako nagsisisi na bumagsak ako sa ganoong klaseng lugar at trabaho. At sa kabila ng mga pagsubok na kinahaharap ng aming trabaho ay sama-sama naming binibigyang lutas ang bawat suliranin. Giboy, ako na muna dyan. May ensamada dun sa lamesa. Tawag sa akin ni Leo. Isa si Leo sa mga katrabaho ko. Ngunit hindi kagaya ko. Magkaiba ang aming kwento. Iba ang dahilan kung bakit siya napadpad sa bahay sugalan. Nagles kasi ito sa kanilang bahay. Hanggang sa napadpad na nga doon. Mas nauna siya sa akin doon ng 3 buwan. Ngunit sa aming pagsasama, naging halos magkapatid na ang turingan naming 2. Pero bukod po doon kay Leo, meron pang ibang tao doon. Sa katunayan, 7 kaming lahat na magkakatrabaho at pantay-pantay lang ang pagtrato namin sa bawat isa. Nagkapalitan kami ni Leo ng pwesto. Siya ang naging bangkero. Samantalang ako naman, nagpunta ako doon sa lamesa namin na sinasabi nga niya na may ensaymada. Kumuha ako ng isa at pinarisan ko ng ice water. Nang matapos ako sa pagkain, ay saka nagpaalam sa iba ko pang kasamahan na magpapahinga muna ako dahil malalim na rin ang gabi. Marami na akong naitrabaho. Kinabukasan, hindi pa bukas ang bahay sugalan. Nagulat na lang kaming lahat nang bigla kaming ginambala ni Tandang Benigno. Inutusan pa nga kami na buksan ito kaagad. Siyempre kami, sinunod ang gusto ng matanda. Ganyan si Tandang Benigno. Mas maaga pa siyang dumadating sa bahay sugalan kaysa sa ibang mga sugalero at sugalera. Halos 1.5 oras pa ang hinintay niya upang dumating ang iba pang mga manlalaro ng mahjong, sungka at baraha. 6:00 ng umaga ang kadalasang punta ng matanda. Araw-araw yun at uuwi siya 4:00 ng hapon. Hindi siya nagpapaabot ng dilim sa sugalan. Kung ano man ang ginagawa niya noon, wala na kaming ideya. Alam niyo ba, 2 bangkay ng bata yung natagpuan sa kabilang baryo. Doon sa may Sampalok. Kaninang 4:00 ng madaling araw. Ayon sa investigasyon, wakwak daw yung tiyan ng biktima. Nawawala pa nga yung mga laman loob Grabe yung nangyaring krimen. Patuloy pa nga rin iniimbestigahan. Kwento-kwento ng mga nagsusugal. Hindi na bago sa aking pandinig ang ganoong klase ng mga balita dahil halos araw-araw na lamang nakaririnig ako ng balitang may kinalaman sa mga kabataang natatagpuan na lamang na wala ng buhay sa kung saan. Sa tingin niyo ba, kagagawan niya ng aswang? Si Lucas naman po ang nagtanong na abala sa pagpupunas ng mahjong. Pustahan, aswang yan. Maangas naman na tugon ni Makoy. Kaya nakatanggap siya ng batok mula kay Digong na nasa harapan niya. Pareho silang 2 na humihigo po sa kape. Hindi na lamang ako umimik. Hindi na rin ako nakasali sa pinag-uusapan nila. Pinunasan ko na lang ang lamesa nila Tandang Benigno kasama ang mga kalaban niya. Nang umagang yun, mahjong na naman ang pinili nilang laruin. Bata, baka pwedeng dalian mo. Ang kupad mong kumilos. Si Mang Benigno yun, kaya minadali ko ang ginagawa ko. Nang matapos sa ginagawa, ay saka ko binigay sa kanila ang kahon ng mahjong bago umalis. Inutusan pa nga ako ni Tandang Benigno na ipagkuha ko siya ng maiinom. Nang makarating ako sa kusina, ay tanging kape lang na may luyang flavor ang nakita ko, kaya wala akong nagawa kundi yun ang itimpla ko sa matanda dahil wala naman siyang sinabi kung ano ang gusto niyang inumin. Sa katunayan, ay yun ang unang beses siyang nag-utos sa akin. Nang makabalik ako sa pwesto nila, ikaagad kong binigay kay Tandang Benigno ang tasa ng kape. Agaran naman niya itong kinuha. Hindi na siya nagtanong pa at agad na hinigop ito. Natigilan siya sa paghigop at nanlalaki ang mga matang napasulyap sa akin. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay nang maibaba niya ang hawak niyang tasa. Ano ito? Kape po na ang flavor po luya. Wala kasing
Naputol po ang sasabihin ko nang bigla siyang napatayo. Narinig ko pa ang malulutong niyang mga mura bago mabilis na nilisan ng bahay sugalan. Nagtataka ako dahil sa ginawa niyang yun. Nang tuluyan siyang mawala sa paningin ko, ay siya namang paglapit na mga kasamahan ko. Inusisa pa nila ako kung ano raw bang nangyari, na ikinakibit balikat ko. Nakulangan ng isang manlalaro ang grupo ni Lola Didang. Sila sana ang kalaro ni Tandang Benigno, ngunit dahil umalis siya, wala na silang magawa kundi ang maghanap ng isang manlalaro. Napag-usapan pa nga si Tandang Benigno at puro negatibo na naman ang natanggap ng lalaki mula sa mga kalaro niyang matatanda rin. Hanggang sa lumipas po ang mga oras, kumagat na po ang dilim, ay hindi na po nakabalik si Tandang Benigno. Kinagabihan, napag-utusan ako ng mga kasamahan ko na bumili ng bigas sa palengke. Naubusan na kasi kami. Pasado 7:00 na po noon. Mag-isa man akong pumunta ng palengke. Bumili ako ng bigas. Bumili rin ako ng mauulam namin. Talong pa nga ito eh. Nang matapos na ako sa pamimili, muli na akong bumalik sa amin. Muli na naman akong bumalik. Tahimik kong tinatahak ang madilim at masukal na daan pabalik sa bahay sugalan. Nang maya-maya, bigla naman akong napahindo. Napako ako sa kinatatayuan ko nang makita kong may malaking baboy na nakaharang sa aking dadaanan. Sobrang laki ng baboy kumpara sa mga normal na baboy. Sapat lang ang liwanag upang masilayan ko ang kulay puti ng balat at balahibo. Pulang-pula ang nagbabagang mata ng baboy. Nagtatangis ang mga ngipin habang nakatingin sa direksyon ko na anumang oras, para bang balak akong daluhungin. Nakaramdam ako ng kaba. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Nagbabak sakaling may tao para sakaling malagay man ako sa panganib ay may tutulong sa akin. Ngunit, nabigo ako. Ni isang tao, wala pong dumadaan at idagdag mo pa ang nagpapatay hindi na street lights. Sunod-sunod akong napalunok at nang muli kong sulyapalang dambuhalang baboy ay wala na ito sa pwesto niya. Nakiramdam ako sa paligid at nang masigurong wala na nga ang baboy ay patakbo akong bumalik sa bahay sugalan. Oh, ba't hinihingal ka ata? Kaagad ko namang kinuwento sa kanila ang nangyari. Nagkakatinginan pa nga sila habang pinakikinggan ng kwento ko. Mag-iingat ka, Giboy. Hanggat maaari, huwag ka magpapaiwan mag-isa kung saan ka man pupunta. Baka mamaya, matsyempohan ko nun. Nang mga sumunod na araw, wala namang kakaibang nangyari sa akin. Ngunit, tuloy-tuloy pa rin ang kumakalat na usap-usapan tungkol sa gumagalang aswang sa aming lugar. Kagaya ng payo ng mga kasamahan ko, palagi akong nakikiramdam sa paligid. Sakali mang may hindi inaasahang mangyari, kahit papaano, handa ako. Nang mga sumunod na gabi, malakas pa ang ulan at hangin. Nagpapalakasan din ang kulog at kidlat. Kung bakit, meron daw kasing bagyo. Naibalita na yun sa radyo. Kaya pagsapit pa lang po ng 6:00 ng gabi, nakasarado na ang bahay sugalan. Mag-isa ako nakatambay sa labas ng bahay sugalan. Naghihitit lang ako ng sigarilyo. Habang tahimig akong nagmamasid sa paligid, ay bigla naman akong nakarinig ng kalampag doon sa bubungan ng bahay sugalan. Sa sobrang lakas ng pagkalampag, napatayo ako sa aking kinauupuan. Bagya ko pang ginilid ang ulo ko at iniangat ang hawak kong flashlight upang tingnan ng itaas. Ngunit wala naman akong naaninagan. Nagsimula ng magtahulan at mag-alulong yung mga aso ng mga kapitbahay namin. Maya-maya, nakarinig naman ako ng pagkaspas ng pakpak. Napalingon naman ako sa aking likuran. At doon, bumungad sa akin ang mukha ng halimaw ng nilalang na hindi ako pwedeng magkamali, isang aswang. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapagsalita. Naitapat ko pa sa kanya ang flashlight na hawak ko, kaya malaya kong nasilayin ang kulay pula at bilugan ng mga mata ng aswang na kaharap ko.
Matutulis ang kanyang mga ngipin habang naglalaway na nakatitig sa akin. Malaki at malapad din ang pakpak na nasa likuran niya. Hindi nagtagal, napatayo ito sa lupa at biglang naglaho ang mga pakpak niya. Tuon ko lang napagtanto na halos 2 metro lamang ang agwat ng lalaki sa akin. Napuno rin ng itim na balahibo ang kanyang katawan. Tuluyan kong nabitawan ng flashlight na hawak ko at napaatras pa palayo sa kanya. Hindi ko pa rin maibuka ang bibig ko. Ano mo'y naputulan ako ng dila. Aswang! Aswang! Sa wakas, tuluyan ko nang nailabas ang nasa loob ko. Ngunit, mabilis naman siyang nakalapit sa akin. Mahigpit niya akong sinakal. Napahawak pa nga ako sa kamay niya. Sinusubukan kong tanggalin ang kamay niya ngunit masyado siyang malakas. Maya-maya, ibinilibag niya pa ako. Nagpagulong-gulong ako nun. Habol hininga pa nga ako. Ang sakit ng aking katawan. Dahan-dahan akong umangat ng tingin. Nakita ko yung aswang na naglalaway na nakatingin sa akin. Napagapang ako nang magsimula siyang maglakad papalapit sa pwesto ko. Naabutan niya ako. Hinila niya ang paa ko bago kinaladkad. Napadaing ako sa ginawa niya. Hindi pa siya nakontento. Agad niya akong pinaibabawan. Kinalmot niya ang aking muka hanggang sa nagkasugat-sugat ito. Napapasigaw ako sa bawat pagtama ng mga kuko niya sa mukha ko. Sinubukan kong manlaban subalit huli na. Nang hina na ako. Sobrang lakas niya. Aswang! Nabuhayan ako ng loob ng biglang sumulpot ng mga kasamahan ko. Pinagtulungan po nilang atakihin yung aswang. Hanggang sa wakas ay tuluyan po ko nitong mabitawan. Napagapang ako papalayo sa pwesto nila. Napasandal ako sa dingding at nanghihinang napasulyap sa mga kasamahan ko na nakikipaglaban sa mabagsik na aswang. Hindi nagtagal, nagtagumpay po sila. Natalo nila ang aswang. Tuluyang bumagsak ang dambuhalang aswang sa sahig. Kaagad naman akong pinuntahan ng mga kasamahan ko. Kitang-kita po naming lahat. Yung aswang unti-unting nagbalik sa itsurang tao. Nabigla kaming lahat. Dahil yung aswang ay walang iba kundi si Tandang Binigno. Lahat talaga kami ay nabigla. Hindi makapaniwala. Ang akala nga po namin, patay na si Tandang Binigno. Ngunit hindi pala. Nagulat na lamang kami nang bigla po siyang bumangon at biglang nag-anyong aswang ulit. Nilabas niya ang malapad niyang pakpak. Akala nga namin ay muling may magaganap na labanan. Ngunit, nagkamali kami. Bigla itong lumipad papalayo at mula po nung araw na iyon, hindi na po kailanman nagpakita pa si Tandang Binigno sa aming baryo. Walang nakaalam sa kung ano ang tunay na pagkatao ng matandang aswang. Kami kasi magkakaibigan, hindi pinakalat ang kwentong iyon. Baka kasi mamaya, pagkamalan pa kami na kami ang may dahilan kung bakit biglang nawala ang matanda. Nanatiling lihim lang yun sa aming magkakaibigan. Na ang matandang sugarol na masama ang ugali ay isa palang aswang.